With all due respect sa lahat ng mga iniidolo kong mga welder na matagal na rin naghihinang pero hanggang ngayon ay mahuhusay at maganda pa rin maghinang. Aminado naman ako na hindi nakagandahan ang hinang ko kung ikukumpara sa mga nagyayabangan dyan sa comment section na magaganda raw ang kanilang mga hinang. Yun ay dahil pasmado na rin ang aking mga kamay at dahil na rin siguro sa tumatanda na tayo kaya paiba-iba na rin ang puso. Kaya ang resulta ng hinang ay medyo nagbago na kumpara nung medyo bata-bata pa tayo. At excuse lang po sa mga ilang welders dyan na talagang master na kung tawagin or yung tinatawag nating may mga golden hands or gifted talaga sa paghihinang. Yun bang kahit anong posisyon sa welding, kahit sa ang pwesto, mapagipitan man yan or maluwag, ay maganda or hindi pa rin nagbabago ang hinang. Pero sa tagal ko nang naghihinang, iilang tao or welder pa lang ang nakita at alam kong may mga ganyang katangian na welder. At maliban na rin sa mga sikat na vlogger na welder ngayon na nakikita natin sa mga social media. So ang point ko naman dito is, huwag na tayong maglokohan. Dahil bilang isang welder, alam natin na hindi sa lahat ng pagkakataon maganda at pare-parehas ang hinang natin. Sa ating mga matagal nang naghihinang, alam natin na ang ganda ng hinang ay laging nakabase sa maraming dahilan. Una, sa itsura ng fit up. Pag maganda ang pagkaka-fit up ng tubo, tama or nasa tolerance ang gap ng joint sa tubo at malinis ang joint na hihinangin, sigurado masarap hinangin yan at panigurado din na maganda ang kalalabasan ng hinang. Pero kung ang joint ay hindi malinis, hindi maayos ang fit up, sobra or malaki ang gap at parang buwaya ang root face sa gap, sigurado mahirap pagandahin yan. Although sabihin na natin kaya nating hinangin ang mga ganong fit up, pero yung ganda ng hinang ay hindi katulad sa maayos at maganda ang fit up. Pangalawa, dedepende din yan sa lugar or location or pwesto ng joint kung saan ito hihinangin. Pag maluwag ang pwesto, komportable at nakakagalaw ng maayos ang welder doon sa pwesto na paghihinangan niya or gaya ng sa fabrication kung saan pwede ikutin or balibaliktarin yung tubo na hihinangin, malamang maganda rin ang hinang ng welder. Pero kung ang pwesto ay gipit or masikip, hindi komportable at hindi masyadong makagalaw or makakilos ng maayos at nasa alanganing pwesto ang welder or gaya ng mga hinangin sa mismong construction site na madalas naka-fix point or naka-permanent place na ang mga tubo na hihinangin, yung hindi na pwedeng ikutin or baliktarin para hinangin, panigurado naman yan, magbabago ang hinang ng welder. Ang ganda o result ng hinang ay siguradong hindi katulad sa hinang niya doon sa hinangin na nasa maayos at magandang pwesto. Pangatlo, isasali ko na rin dito ang mga gamit sa paghihinang. Minsan naaapektuhan din ang hinang ng welder kung may diferensya ang mga gamit sa paghihinang. Gaya ng welding machine na gamit, minsan may mga welding machine na pangit din maghinang, pangit ang lusaw at hindi consistent ang labas ng kuryente. Yun bang bigla na lang hihina or lalakas yung kuryente. At minsan din naman ay yung mga gamit na welding torch gaya ng TIG torch at welding torch para sa FCOW or GMAW na kung may mga depekto na ang mga ito ay hindi na rin maganda ang resulta ng hinang. At pang-apat, dedepende din ito sa sitwasyon, kalagayan at kakayahan ng welder. Ang ganda ng hinang ay nakasalalay din mismo sa welder. Kung wala sa mood si welder, masama ang pakiramdam, wala sa kondisyon ang katawan, may problema na sa katawan gaya ng panghihina na ng mata, pasmadong mga kamay at panghihina na ng katawan lalo na kapag pagod na, kaya naman ang resulta sa hinang ay apektado na rin. At syempre, hindi rin maitatanggi na kung kulang pa ang kaalaman ng welder o sadyang kulang pa sa diskarte sa paghihinang ang welder, hindi rin maa-achieve ang ganda ng hinang na inaasahan ng karamihan na makita sana doon sa hinang ng welder. Alam ko na sa mga katulad kong medyo matagal na rin naghihinang, na-experience nyo na rin ang mga yan. Pero, gaya ng madalas kong sinasabi, bawat welder ay may kanya-kanyang estilo at diskarte sa paghihinang. Kaya para sa akin, hindi maganda na ikinukumpara at ipinagyayabang ang trabaho sa iba dahil hindi naman tayo pare-parehas ng talento or galing sa trabaho. Kaya kung mas magaling ka sa trabaho, maganda ang mga hinang mo, edi wow, di ba? Sana all na lang kami. Ang importante naman sa welder is at least kahit hindi kagandaan ng hinang, basta pasado ito sa tolerance ng welding result ng welding inspector ng company, lalo na sa visual or x-ray examination.
Kumbaga, pasado ito sa paningin ng inspektor or kliyente. Yun bang hindi masakit sa mata ang hinang? Ang sabi nga nila, wala sa pagandahan ng hinang para masabing magaling ang welder. Ang importante, pumapasa sa visual examination or x-ray examination ang kanyang hinang. At saka, wala naman tayo sa kompetisyon na kung sino ang mas magandang hinang ay may premyo. Dahil kahit mas maganda ang hinang mo, pero ang sahod, parehas lang tayo. So, panghuli, payo ko lang sa mga baguhan, huwag kayong paaapekto sa mga nagmamagaling na mga welder dyan na nambubuli or nagda-down sa inyo dahil sa di kagandahang hinang nyo. Tandaan nyo na lahat ng gumaling sa trabaho ay nag-umpisa sa walang alam at nanggaling na rin sa mga pangit na hinang. Basta, tuloy nyo lang din ang pag-aaral at matuto ng iba pang mga diskarte sa paghihinang hanggang sa kayo naman ang gumaling gaya nila. So, hanggang dito na lang ulit ang pagiging madaldal ko. Pero bago ulit ako magpaalam, shoutout muna kay Mr. Gab Ragay. Thank you for watching. See you next time. Bye!